DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Buddy Ballesteros, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At ako naman po si Sofia Gans. Pahalam mo na. Sofia Gans. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's a Friday. Ngayon ay 21 ng buwan ng Nobyembre. Dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico inirekomendang kasuhan ng plunder, graft and corruption at direct bribery. ICI nagdesisyon na i-livestream ang investigasyon sa iskandalo ng flood control projects. Philippine Chamber of Commerce and Industry at mga negosyante nababagalan sa aksyon ng pamahalaan kontra korupsyon. Kaso sa mga sangkot sa katiwalian pinamamadali. 4 na luxury cars ng mga diskaya na nabigong mabili sa subasta tatapyasan ng floor price para mabenta ayon sa customs. Hirit naman ni dating Pangulong Digong Duterte na interim release. Kasadong desisyonan ng ICC sa November 28. Dating Mayor Alice Guo ayaw malipat ng kulungan, humirit ng motion to remain sa Pasig Jail. Gusto sa City Jail. At Cassandra Ong nabuhi na matagal na palang nakalabas ng kulungan mula sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Itinuturing ngayon na at large. Ba, paano nakalabas? Presyo ng petrolyo asahan ng dagdag bawas sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Grupong Katoliko naglunsad naman ng 9 o'clock habit kontra korupsyon. Kaugnay pa rin sa flood control scandal. At ito lakay, pambato ng Pilipinas na si Miss Atisa Manalo nasungkit ang third runner-up sa Miss Universe 2025. Congratulations Miss Atisa Manalo kahit hindi ikaw ang nanalong Miss Universe. Samantala, inirekomenda na ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure na kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico sa Ombudsman. Pinangunahan kanina umaga ni DPWH Secretary Vince Dizon, ICI Chairman Andres Reyes Jr. at Commissioner Babe Singson at iba pa mga opisyal ang pagsusumiti ng rekomendasyon sa tanggapan ng Ombudsman. Kabilang sa mga kaso inirekomenda sa Ombudsman ay plunder, graft and corruption at direct bribery. Ayon kay Secretary Dizon, kasama sa mga dokumento ng referral ang makontrata ng SunWest Incorporated at Highton Construction Company na pag-aari ni Saldico mula 2016 hanggang 2025 at maging ang sinumpaang testimonya ni retired Sergeant Orly Gutesa. Sabi ni Dizon, walang sasantuhin, walang sisinuhin ang gobyerno upang mapanagot lahat ang masangkot sa manumalyang infrastructure projects. Kaugnay niyan, handang harapin ni dating House Speaker Martin Romualdez ang inihaing kaso sa kanya sa Ombudsman na plunder at indirect bribery kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Gaya ng mga naunang statement, muling sinabi ni Romualdez na handa siyang makipag-cooperate sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI.
Ngunit aminado ang kanyang kampo na nabigla sila sa kaso kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa nga ang naghayag sa kanyang social media. Matatanda ang sinabi ng Pangulo noong nakaraang linggo na walang direktang nag-uugnay sa kanyang pinsan sa flood control scandal at budget insertions. Samantala, ila-live stream na ng Independent Commission for Infrastructure ang lahat ng kanilang hearing kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal bilang bahagi ng kanilang kampanya para sa transparency. Ayon sa ICI, magiging bukas sa publiko ang mga naturang hearing maliban na lamang kung may legal na dahilan upang magsagawa ng executive session o closed-door meeting. Kasabay nito inilabas ng komisyon ang live streaming guidelines. At kabilang sa mga patakaran ay ang pagpayag sa executive session kung may sapat na legal na basihan at ang requirement para sa media na magsumite ng letter of application bago makapasok sa hearing. Ipinagbabawa din ang pagkuha, pag-record, bakit? Pag-streaming at pag-retransmit at pag-reproduce at pag-capture o pag-edit ng anumang bahagi ng proceedings nang walang anumang written approval mula sa ICI. Hindi rin papayagan ang repeat airing ng audiovisual recording. Bakit? I-live stream nyo pa. Ayan. Magiging epektibo ang guidelines matapos itong mailathala sa official gazette o isang pahayagan. Dami naman bawal. Magla-live stream pa kayo. Hindi lang flood control projects ang pinasok ng kumpanyang pagmamay-ari ni dating Congressman Zaldico na Sunwest Corporation at sister companies nito, kundi pati ang solar irrigation projects ng National Irrigation Administration o NIA. Nabulgar ito sa deliberasyon sa Senado ng budget ng NIA para sa 2026. Nang tanungin kung ilan ang nakuha ang kontrata ng Sunwest Corporation, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na may 5 solar irrigation projects ang kumpanya sa Mimaropa at Bicol Region. Nagkakahalagang 1.03 billion pesos ang proyekto sa Bicol Region habang hindi pa naibabahagi ng NIA kung magkano naman sa Mimaropa. Pakinggan natin si Senator Kiko Pangilinan. Meron po silang 5 kontrata. How much? Yung kanilang kontrata, how much? In regions 4, 4B and 5. How much? 4B. Yeah, Mindoro. 5 Bicol. 5 Bicol. Sa ganap na alas 4:17. Kinastigo naman ni Senator Rodante Marcoleta ang Office of the Ombudsman sa inanunsyo nitong timeline hinggil sa paglalabas ng warrant of arrest kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Sa deliberation kanina ng 2026 budget ng Ombudsman sa Senado, iginiit ni Marcoleta na tila nauuna pa ang Ombudsman sa Sandigan Bayan at mga regional trial court sa pagsasapubliko ng timeline. Ito'y matapos ang pahag ni Ombudsman Boying Remulla na sigurado manong magkakaroon na ng arrest warrant bago sumabit ang December 15. Sabi ni Marcoleta kung kayang tukuyin ng Ombudsman ang petsa ng paglalabas ng arrest warrant, tila ipinahiwatig nitong kaya nitong pangunahan ang magiging hatol ng Sandigan Bayan o mga korte na maaaring makaapekto sa pagiging credible ng proseso. Senator Marcoleta. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng Ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan.
just to make the timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. Hindi kontento ang grupo ng mga negosyante sa ginagawang hakbang ng gobyerno upang malutas ang problema sa korupsyon at mapanagot ang sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng DZRH kay Butch Guerrero, Governor ng Employers Confederation of the Philippines at Direktor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, sinabi nito na masyadong mabagal ang aksyon ng pamahalaan. Aniya, marami ng ebidensya ngunit wala pa ring mapanagot at ilan pa sa mga sangkot ay nakalabas ng bansa. Pagbibigay diin ni Guerrero, ang hiling ng business community ay bilisan, magkaroon ng transparency, accountability at agarang mapanagot ang mga dawit sa flood control mess. Pakinggan natin si Guerrero. Hindi ho eh. Paulit-ulit po kami. Parang ang mga sentimento ng mga members namin po, parang magalang po kami. Hindi po umuusad. And napakadami naman ho ng mga ebidensya na lumabas. And ang dami namang ways na para kunin yung mga perang nawala. Hanggang ngayon po, wala pa hong nangyayari. Yung mga iba nakalabas na po ng bansa. Samantala, apektado na umano ang pagpasok ng foreign direct investment sa bansa, ngunit nananatili namang stable pa ang ekonomiya. Ako po namin, yung mga foreign direct investment, hindi ho pumapasok pumupunta ho sa Vietnam at saka sa Thailand. Nakikita na ho namin at lalong-lalo na ngayon, the economy is stagnating. Kaya kinakabahan ho kami. Dati marami nang bumibisita sa atin ngayon, pero ngayon, ang laki, nararamdaman ho talaga ho namin yung slowdown ng economic activity. Walang napag-usapan o konsensus ang grupo ng mga negosyante para magkaroon ng caretaker sa gobyerno. Ito ang nilinaw ni Ginong Butch Guerrero ng Director ng Employers Confederation of the Philippines, dating presidente at ngayon Director ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa panayam ng DZRH, sinabi nito na isinusulong ng mga negosyante ang report na isinusulong ng mga negosyante na maging caretaker si San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang ay dahil sa patuloy na paglala ng isyu ng korupsyon na makakapekto na sa usapin ng pagnenegosyo sa bansa, pero hindi para maging caretaker. Narito muli si Ginoong Butch Guerrero ng PCCI. Wala naman kaming napapag-usapan na kailangan magkaroon ng caretaker. Pero masyado, si Mr. Ang, highly visible po siya at saka lahat po ng ginawa niyang tulong sa gobyerno, napatupad. Pero wala naman kaming pinag-uusapan na maging caretaker at nung pag kinakausap na ho namin siya, mas gusto ho niya na tutulong na lang siya at sa private sector. Wala umanong internal investigation na ginagawa ang Malacanang sa mga miyembro ng gabinete. Pahayag ito ng palasyo kasunod ng ipinatupad na balasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang matataas na opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaring performance review lang ang dahilan ng balasahan na regular namang ginagawa ng Pangulo. Hindi rin nakikita ni Castro ang pangangailangan na maimbestigahan ng cabinet members patungkol sa anomalya sa flood control projects. Kasabay nito, binigyang diin ng palasyo na normal ang mga pagbabago sa gabinete dahil nagsisilbi ang mga ito at the pleasure of the President. Para sa mga nagnanais na makabili sa Rolls-Royce ng Pamilya Diskaya, may pag-asa pa kayo. May pag-asa ka pa, Miss Sofia? Dahil posibleng ibaba ang presyo ng ilang luxury cars ng mga diskaya na nabigong ipasubasta ng Bureau of Customs kahapon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Bendijo, na ibababa nila ang floor price para mas marami ang lumahok na mga bidders. Nagkaroon ng failed bidding sa 4 pang sasakyan dahil walang nakasali na qualified bidder. Una rito kumita na ang BOC na may 38 million pesos matapos na mabili sa auction ang 3 sa 7 mamahaling sasakyan ng mag-asawang diskaya. Narito si Attorney Bendijo. Sa loob po ng 5 araw, maglalabas tayo ng notice, no? Kasama na po dyan
magre-recompute po yung ating komite upang i-adjust po ng kaunti yung ating magiging floor price. Baka po magtaas tayo doon sa computation ng depreciation cost upang sa ganun ay makapag-imbita tayo ng mas maraming bidders. So meron po tayong magiging announcement in the next 5 days po. Attorney Bendijo, Commissioner Ariel Nepomuceno. Abay, gawin yung presyong Ilocano yan na siguradong mabibili ka agad yan. Itinakda naman ng International Criminal Court sa November 28 ang paggawad ng desisyon sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Nauna nang ibinasura ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling na interim release ng dating presidente noong September 26. Nagharap ng apela ang depensa noong October 14 at October 21 at nagsumite ng kaparehong argumento ang taga-usig at mga biktima ng war on drugs. Ngayong Nobyembre ay iginiit ng ICC Office of the Prosecutor sa Appeal Chamber na pananatilihin sa piitan si Duterte dahil umano sa kabiguan ng depensa na patunayan na nagkamali ang desisyon ng pre-trial chamber. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Aba, si dating Mayor Alice Guo, aba, ayaw mailipat ng kulungan. Humirit ng motion to remain sa Pasig City Jail. Aba. At Cassandra Ong, abay nabuki na matagal na palang nakalabas ng Women's Correctional. At siya itinutuloy ngayon na at large o kaya ay pugante. Flash Report. Flash Report! Eto na flash report mula sa Malacanang, dating Congressman Saldico. Meron ng inisyong arrest warrant ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ba, ang bilis. Paano arestuhin? Nasa abroad. Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may warrant of arrest na laban kay dating Congressman Zaldico at sa 17 iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa pamamagitan ng isang video na ipinost sa kanyang official Facebook account. Sa caption ng post, inatasan rin ni Pangulong Marcos ang mga otoridad na huwag nang patagalin at agad nang arestuhin si Ko. Siguraduhin rin daw na mabilis itong maisasagawa para dumulong na ang hustisya. Narito si Pangulong Marcos. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Yan, lakay Miss si Let, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, lakay? Magandang punchline niya, ha? Sinimulan ko to, tatapusin ko. Oo, lakay. Yan. At ang
Sabi niya nga, gumugulong na yung hustisya, so may resulto na daw itong pinasimulang investigasyon dito sa anomalya sa flood control project. Kaya lang kulang yung report niya, Miss Let. Pwede nga ikaw nang kumumpleto. Sino-sino yung mga may arrest warrant na nandun sa listahan? Basahin mo nga isa-isa maliban dito kay Congressman Saldico at saka si Pinsan. Wala kaming hawak ng lakay Wala ba yung kopya? Di ba binibigyan ni Secretary Dave Gomez? Ang bagal naman. Si Auntie Claire. Una naming nakita, ayan, itong post ni Presidente na yan. Mm-mm. So, humihingi pa lang tayo nung kopya kung sino yung mga binabanggit ni Presidente bukod nga kay dating Congressman Zaldico, yung 17 pa na may Ayan. warrant of arrest. O nga pala, tingnan mo nga Romel, meron ng yung 17 na, tingnan mo nga Don Pobre, ha? Ayan, yung mga ifinal dun sa ombudsman, di ba? Ayan, siguro ito na rin yan. Tingnan mo akong 17 nga yan. Ayan. Paano si Pinsan? Meron na rin ba o wala pa? Titingnan natin lakay yung listahan lakay kasi yung binanggit lang ni Presidente ay si dating Congressman Zaldico. Mhm. At 17 iba pa raw. Ayan. At 17 iba pa. Sino yung mga iba pa na yan? Dapat malaman natin, ha? Ayan. Kaya lang lakay. Ang kailangan natin makita lakay ay yung warrant of arrest kasi yung 17 unang lumabas baka yung pa lang yung mga nakasuhan, di ba? So kailangan yung mismong may warrant of arrest. So abangan natin lakay yung kopya. Humihingi na kami sa palasyo. At ito hindi AI to, ha? Hindi tunay ito si Presidente, hindi AI to, hindi to, ha? Talaga yan. Hindi official Facebook. hindi deep fake yan, ha? Siya yan. Sige, abangan natin yan. Nako, sa bagay, pwede sigurong wag nang banggitin. Baka pagka narinig ng mga kasama sa arrest warrant, magsipagtago ang mga ito. Sabi pa naman ni Presidente, bilisan. Siguraduhin ipatutupad yung pag-arrest at bilisan lakay. Ayan, siguro, tama. Huwag na munang i-announce si Mr. President. Arestuhin muna. Ayan, pagka na-aresto na, ayan, iharap sa media. Tapos, ayan. Kasi mamaya, pagka na-announce na, baka mamaya magsipagliparan yan. Magsipagtago. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Nurse, isa para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Babalikan natin ang detalye ng ating mga balita. Nako, ayan, malungkot pero masaya na rin. Dahil yung pambato ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant na si Atisa Manalo, ang dating runner-up ng Reyna ng Aliwan dito sa Manila Broadcasting Company. Siya po ay hindi nakoronahan bilang Miss Universe, pero siya ay naging third runner-up. Congratulations, Miss Atisa Manalo ng Quezon. Babalikan natin ang mga detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Noble Chester Guns. Kuyang Larry Francisco. Alas 4:33. Ang time check na ito ay Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. RH Break Time. Merry Christmas, Miss Sofia.
Merry Christmas, Lakay. 34 days na lang, mamamasko na ako sa'yo. Wow! Huwag kang magalat, i-email ko na lang yan. At dahil Pasko na, kailangan Aling Pilising ay ituloy natin ang pamimigyan ng aginaldo sa pamagitan ng ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. At eto na ang maswerteng mananalo kung masagot na ang tanong, si Ate Rosemary Lumabi ng Binyan, Laguna. Wow, ganda naman ang pangalan. Ate Rosemary, magandang hapon. Hi, Ate Rose. Magandang hapon po. Ayan, Ate Rosemary, ayan, simple lamang po ang aking tanong. At kung masagot nyo ay mananalo kayo ng 500 pesos cash. Ang tanong ko, Aling Rosemary, ayan, anong petsa ang Pasko? Ano po, December 25 po. Sigurado ka, ate? Birthday ni Jesus Christ? December 25? Opo. Nagduda yata si ate. Sigurado naman ata. Congratulations sa Ate Rosemary Lumabi. Ayan, Merry Christmas. Panalo ka ng 500 pesos. Samantala, bago ating mga reports, ipinapaalala natin sa ating mga brethren, lalo na yung mga members ng Teodoro M. Calong Masonic Lance number 136, na ngayon po ang Masonic funeral rites para sa ating kuyang who dropped his working tools, kuyang Edward David. Ang Masonic Christ, mga brethren, ay gaganapin ngayong hapon sa Good Shepherd Memorial Park, San Fernando, Pampanga. At para sa pamilya ni Kuyang Edward David, pinabot natin ating deepest condolences. Ayan. Medyo malungkot dahil hindi po maganda ang nangyari kay Kuyang Edward David. At happy birthday muna kay Most Merciful Agapito Suan Jr., kay Most Merciful Sani Razon, at kay Potentate Hussein Shamsuddin. At good luck sa ating mga candidates, mga brethren, para sa nominee ng Masonic District NCR sa ating eleksyon na bukas. Good luck sa ating mga nominees, candidates. Very Merciful Attorney Cornelio Samaniego III. Very Merciful Commissioner Beda Pres ng Commission on Human Rights. Kuyang Pat sa Arbas ng Bureau of Immigration. At Very Merciful Nelson Yao ng Chinatown. At si Kuyang Lito Mendoza, ayan, sa ating mga candidates, ayan, nominees, good luck and may the best brother win. Samantala, meron pa tayong exciting na balita ang mga kuyang mga ating. Standby Raymond at Paas, ayan, bakit nakatakas itong si Cassandra Leong sa Women's Correctional? Ito pa exciting na balita, Aling Pilising, ngayong 50th anniversary ng Mega. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan na instant Gcash sa vouchers at maging monthly winner. Pwede kayong manalo ng brand new car na Toyota Race o kaya ay 1 million pesos. Simple lamang yan, bumili na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lahat o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Bilisan ninyo, sabi nga ni Ninong Marvin Chulim, baka na ang susunod na manalo dito sa ating milyonaryo promo. Bilisan ninyo hanggang December 31, 2025 ang promong ito. At sa ating mga balita, nag-file ng motion to remain
Sa Pasig City Jail, ang kampo ni dating Mayor Alice Guo ng Pampanga ng Bamban Tarlac. Ito ay kasunod ng utos ng Pasig City Regional Trial Court na mailipat siya sa Women's Correctional o Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos matulan ng guilty sa qualified human trafficking. Batay sa kopya ng order na ibinahagi ng press o Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nakatagdang dinggin ang kahilingan ni Alice Guo sa November 26. Ba, pwede parang ganun, ano, ha? Sa iwalay na mensahe sa DZRH, kinumpirma ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera na walang dumating na transfer order sa kanila mula pa kahapon. Hinatulan si Guo ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa kanya naging bahagi sa pag-oorganisa ng illegal Pogo Hub sa Bamban Tarlac kung saan nagkaroon pa ng human trafficking. Sa ating mga reports mula sa Senado. Mga senador nagulat sa report na wala na sa custody ng gobyerno si Cassandra Leong na sangkot sa Pogo. Ibalita mo yan, Arch28, Raymond Dadpas. Raymond. Ikinagulat nila Senador Risa Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian ang impormasyon na ibinahagi ng Department of Justice na wala na sa custody ng anumang ahensya ng pamahalaan si Cassandra Leong na sangkot sa operation ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa plenary debate sa 2026 national budget ng Department of Justice ay ibinahagi ni Acting Secretary Frederick Vida na wala na sa custody ng anumang ahensya ng pamahalaan itong si Cassandra Leong. Paliwanag ni Gatchalian o Senator Sherwin Gatchalian na siyang sponsor ng budget ng DOJ ay si Ong ay pinakawalan ng Kamara de Representantes kung saan siya nakakulong matapos na ma-cite for contempt. Matay sa sinusunod nilang parliamentary rules, kapag natapos ang isang kongreso ay pakakawalan ng kanilang mga bilanggo. At ganun ang nangyari kay Ong na noong nagsara ang 19th Congress at papasok ang 20th Congress ay pinakawalan siya. Ikinabahala ito ni Senator Risa Hontiveros dahil baka ngayon ay mahirap nang hanapin si Ong. Si Cassandra Leong ay kasama ni Attorney Harry Roque na kinasuhan dahil sa operation ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, hinihintay ng kanilang warrant of arrest. Narito ang bahagi ng budget plenary deliberations. Na-detain ho siya sa House, and then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang... So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Ang bahagi ng palitan kanina ni Senador Risa Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH20. Raymond. Mayor. Baka nasa kasama ng Secretary Roque, baka nasa the Netherlands na siya. Ayun na nga yung pagkakabanggit kanina, Mayor, baka nakaalis na ng bansa. Pero sabi naman daw ng Bureau of Immigration, wala pa silang record doon sa kung dumaan sa the usual na paglabas ng bansa ay wala silang record na lumabas si Cassie Leong. Pero maliban lang kung gaya nung dati ay dumaan na naman sa backdoor at nakaalis na ng bansa. Siyempre, kung tatakas, siyempre, alang gamitin yung tunay mong pangalan. Baka gumamit na ng peking passport yan o ibang identity. Ayun, yun na ang naging problema dito, Mayor. Pero sabi nga ng BI, wala naman daw sila record na siya ay lumabas. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Raymond. Sa ngayon ay tuloy yung mga budget deliberation ng iba't ibang ahensya pa, yung Department of Environment and Natural Resources ang nakasalang
sa oras na ito. Ito si RH Puente, Raymond Del Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, dumako tayo sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Marcos pinilitan yung hepe ng PSG o PSC, ha? Merong bago itinalagang Presidential Security Command Chief. Ba't pinilitan yung incumbent, yung nakaupo? Arrest number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay kinumpirma ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez ang pagtatalaga kay Commodore Andro Val Abayon bilang bagong pinuno ng Presidential Security Command. Pinalitan ni Abayon si Army Major General Peter Burgonio na nagsilbi bilang PSC Commander sa loob ng 8 buwan. Ayon kay Gomez, itinalaga si Burgonio bilang Acting Division Commander ng 8th Infantry Division. Si Abayon na isang flag officer at miyembro ng PMA Class of 1994 ang magiging ika-4 na PSC Commander sa Administrasyong Marcos Jr. kasunod ni na Army Major General Ramon Zagala, Air Force Major General Nelson Morales at Burgonio. Bago maitalaga sa Malacanang, pinamunuan ni Abayon ang Naval Special Operations Command, ang elite unit ng Philippine Navy na kinabibilangan ng Navy SEALs. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, yung schedule sa pamamahagi ng Enhanced Monetary Inflation Assistance inilabas na ng Pasay LGU. RH27, Noche Kakas Noche. Sofia at Lakay, kasado na ang pamamahagi ng Enhanced Monetary Inflation Assistance o EMI Assistance bukas sa November 22, 2025 sa lungsod ng Pasay. Ayon sa pamalaang lungsod, ito na ang ikalawang tranche ng EMI Assistance para sa mga benepisyaryo mula sa mga naka-schedule sa Barangay 101 at 128 para sa initial payout. Kasama rin bukas ang Barangay 3, Barangay 83, 139, 143 at Barangay 198 para naman ito sa unclaimed payout. Pagsisimula ang pamamahagi ng alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa lungsod, siguraduhin wasto, kumpleto at maayos ang mga dokumento upang maiwasan naman ang anumang abala at mapadali ang proseso ng distribusyon. Makipag-ugnayan lang umano sa kanilang barangay para sa karagdagang impormasyon. RH27 at Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, buenas tardes, noche. Samantala, bago ang balita mula kay Arnold Herrera, eto muna mga misis, mga kuya, mga ateng, makinig po kayo ha. Ngayong Kapaskuhan ay napakaraming mga scam. At dahil dito ay nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Sa pagdami ng online scams ngayong Kapaskuhan, partikular ang mga modus na tumatarget sa mga mamimiling abala sa holiday rush. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, online shopping scam ang pinakakaraniwang panloloko ngayon. Dahil madaling maengganyo ang publiko sa mga big deals. Ayan. Yung kunyari ang gaganda o kaya ay mura. Ayan. Yung pala ay peke yan. Kasunod nito ang online delivery scam kung saan mga pekeng rider o kaya ay pekeng delivery claims ang ginagamit para makapagbayad ng COD items. Kabilang sa mga reklamong natanggap ng CICC ang mga kahong naglalaman ng bato. Diyos ko, bumabag. Pagka nabiktima ka nga ng scam, ipukpuk mo na lang sa uno yung bato. Ba't ka nagpaloko? Ayan. O kaya ay naglalaman ng basahan. O kaya ay ibang walang kwentang laman. Dahil dito ay ikaw, Sister Ella, ingat ka, ang hilig-hilig mo sa mga pagbili sa online, ha? Ayan. Dahil dito ay muling pinaalalahanan ng CICC ang publiko na siguruhing lehitimo ang mga online shops, iwasang magpadalos-dalos sa mga super deals at suriin ang seller ratings at reviews
bago magbayad upang hindi mabiktima ng holiday scam. Ka ba mahilig sa mga online na ganito, Miss Sofia? Oo, mahilig din ako mag-order. Naku, patay ka bata ka dyan, ha? Di ba nabibiktima? Hindi pa. Di pa naman. Buti naman. Report mula sa Israel. Balita mula sa Israel. 5 patay, 18 sugatan sa panibagong airstrike ng Israel sa Gaza. Balita mo yan, Arnold Herrera ng DZRH TV. Arnold. Magandang hapon, Sofia. Balita mula sa Gaza. Patay ang 5 katao kabilang ang isang sanggol habang 18 naman ang sugatan sa panibagong airstrike na pinakawala ng Israel sa Khan Yunis, Southern Gaza kahapon. Buwelta ng Israel, gumanti lamang ito sa militanteng grupong Hamas matapos itong maunang magpaputok sa kanilang hukbo. Pag-akusa naman ng Hamas, lumabag din ng Israel sa kanilang napagkasundo ang mapa na ang galawin ito ang barikada sa kanilang sinakop na teritoryo. Agad namang umapil ang Hamas sa Turkey at Amerika na silang nagsulong ng tigil putukan lalo't posibleng nilang maging mitya ng panibagong gulong kinikilos ng Israel. Sa pag-iikot ng mga Gaza-based journalists, marami pa rin umanong Palestino ang nangangamba sa tila palabas lamang na ceasefire ng Israel at Hamas. Higit 300 individual na ang namatay sa kabila ng peace deal ayon sa pinakuling tala ng Palestinian Health Authority. Ito si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold Herrera. Samantala, balitang sports. Pilipinas magpapadala ng pinakamalaking delegasyon sa 2025 SEA Games. Saan ba gaganapin ang SEA Games, Mili Borja, please come in. Magpapadala ang Pilipinas ng humigit kumulang 1,600 athletes para sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand, ang pinakamalaki nitong delegasyon sa kasaysayan. Magsisimula ang SEA Games sa December 9 at tatagal hanggang December 20. Ayon kay Philippine Sports Commission Chair Patrick Gregorio, hindi dapat ituring na gastos ang paglalaan ng pondo sa sports, kundi isang investment para sa patuloy na pag-angat ng bansa sa international sports landscape. Binigyan din ni Gregorio na nagsisilbing mahalagang hakbang ang SEA Games para sa mga atleta dahil nagbibigay ito ng exposure at pagkakataong makilhok sa international competitions. Aniya, ito rin ang magsisilbing simula ng kanilang mas malalaking career opportunities. Samantala, idiniin din ng PSC Chair na malaking tulong ang sports at tourism sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, host ang bansa ng Baler International Pro 2025 sa Aurora, ang Junior Gym Fest at ang 2025 FIFA Futsal Women's World Cup na magbubukas ngayong araw ng Biyernes, November 21. Magugunit ang noong Setyembre, naging matagumpay rin ang kauna-unahang pag-host ng Pilipinas sa 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja. At sa showbiz, Miss Sofia. Para sa ating break time showbiz, pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo, third runner-up sa 74th Miss Universe. Para sa detalye, Angelica Cosme, Angel Camin. The third runner-up is Philippines. Itinanghal na third runner-up sa katatapos lang na 74th Miss Universe ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Hetong at balikan natin ang naging performance ng 28-year-old beauty queen na tubong Quezon Province. Maria Atisa Manalo, Mula nang magpasiklab sa entablado ng Impact Arena sa Bangkok, Thailand, suot ang isang white two-piece hanggang sa inirampang bejeweled off-shoulder silver gown na gawa ng designer na si Val Taguba, talagang nagningning ang ganda ng binansagang pambansang manika. At sa Q&A round, magbigay pag-asa ang laman ng naging sagot nito. Highlight ang kanyang karanasan sa mundo ng pageantry mula pa noong 10 years old na naging daan niya para iangat ang kanilang pamilya sa kahirapan. Miss Universe is Mexico! Viva Mexico! Sa
Sa huli, ang pambato ng Mexico na si Fatima Bosch ang pinasahan ng corona ni Victoria Tilvig at itinanghal na bagong Miss Universe. Kung matatandaan sa pagsisimula ng 74th Miss U, naging matunog ang pangalan ng Mexican beauty queen matapos silang magtalo ng National Director ng Miss Universe Thailand na si Nawat Itsaragrisil na nauwi sa kanyang pag-walk out. Samantala, first runner-up si Miss Thailand. Sumunod ang kinatawan ng Venezuela at ang pambato ng Cote d'Ivoire ang fourth runner-up. Sa susunod na taon, Puerto Rico ang host country ng prestihiyosong Miss Universe pageant. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angel Cosme. Sinong susunod na candidate natin? Pero lakay, kala ko talaga kay Atisa na yun. Oo nga ayan. Hindi sinuwerte. At bago tayo magpaalam, get well soon nga pala kay Kuyang Humobono Boy Pique. Ayan, pagaling ka Kuyang, na-miss ka na sa sa stated meeting ng Manila Travelers. At get well soon din kay Mrs. Juliet Cabanela. Ayan, na nasa Adventist Hospital. Pagaling po kayo. Ikaw, Romel Cabanela, alam mo naman yung sikreto ha? Ayan. May pampagaling daw sa mga may sakit na misis para madaling gumaling. At good luck daw sa mga taga Suzuki sa kanilang National Skills Olympics. Aba, labanan ng mga galing na auto technician ng Suzuki dealers. At sa ating palitan ng dolyar, mga misis, ay sa ating business correspondent Ninong Michael Ismaygay. Aba, tumatag ang piso ng konti. Ayan, kahapon ay 59 ang palitan. Ngayon ay nagsara sa 58 pesos and 85 centavos. Yan ang ating latest sa foreign exchange. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ingat-ingat. Stay safe. Thank God it's a Friday. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Pesha Corpus, ako naman po si Sofia Gans. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss K. Karen Oyong. Oras 5:05. Eksakto. Parang sardinas 5:05. This time check is brought to you by